Sa mga job seekers na naghanap ng mga trabaho opportunity sa Canada, sana po ito ating video ay makatulong sa inyo. And again, ito po ay walang placement fee na trabaho. Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, meron naman tayong bagong vlog dito nga sa ating channel at sana po ay mapanood ninyo buo dahil ito po yung napakagandang opportunity sa mga nagbalak pumunta sa Canada at ito po ay walang placement fee at kung kayo man ay mga 18 years old and above, subukan nyo, no? Dahil ito po ay nasa Pilipinas ang agency at ito ay papunta ng Canada at ito ay nasa Winnipeg, no? Manitoba. So again, sinasabi sa inyo lagi na maraming mga opportunity sa Canada, subalit talagang ang problema ang malaki ay kung paano kayo ma-qualify, no? Karamihan nating mga kabayan, sila ay gusto pumunta ng Canada, subalit ang kanilang qualification ay hindi nagtugma doon sa mga hinahanap. Like for example, ang inyong experience ay pagiging nanny, subalit ang inyong gusto planuhang ina-applyan ay itong mga housekeeping, no? So medyo na-off sa inyong mga experience. Kaya nga sabi sa inyo na kung maghanap kayo ng mga trabaho dito, importante na kayo qualify, no? Una diyan na tama yung inyong ina-applyan, tama yung inyong experience. Kasi kung hindi siya magtugma ang inyong experience sa kanilang hinahanap, bang, hindi na talaga mangyayari yon, no? Kaya nga sabi sa inyo na importante na kayo magbasa. Importante na kayo ay mag-research. Itong aking ginagawa ay gabay para sa inyo kung paano mag-apply sa Canada na sana ay makatulong to sa inyo sa mga nangarap na gusto pumunta ng Canada. Dahil ito nga ang ating mga vlog dito ay basihan ng aking mga vlog ay nandito nga sa website ng mga agency na sana po ay mapuntahan nyo, no? Dahil ito po ay napakagandang opportunity kung kayo man ay qualify. So kung hindi man ito para sa inyo, search lang kayo sa kanilang mga website. Search lang kayo, basa. Yun ang importante. Kayo magbabasa. Huwag po kayo masyadong magre-rely sa mga vlogger na katulad sa akin na kung anong binablog, yun lang. Okay na. Di ba? At ang iba pa, hindi pa nagbabasa. Ang iba, hindi pa nakikinig. Ang iba, tinitingnan lang ang video sandali, tapos umaalis na. Paano po mag-apply? Andito po lahat sa video kung paano mag-apply, saang agency mag-apply, anong pwede niyong gawin, anong mga qualification. Dahil kung hindi kayo nanonood ng aking mga video, talagang mahirapan kayo, no? Ako ay gusto ko man lang makatulong sa ating mga kababayan na gusto magnais na pumunta sa Canada. Ako po yung masaya na maraming Pilipino sa Canada, lalo ako dito kayo sa Calgary, no? Talagang napakasaya lang na madala din ninyo yung inyong mga pamilya na makarating kayo sa Canada. Napakasaya lang, napakaganda dito. I swear to God. Ako ay nasa 20 years na dito sa Canada. Napakatagal-tagal ko na rin dito. Sana po ay kayo naman dito mamayagpag. Kayo naman dito yung kayo naman dito magpakitang gilas. Ako, okay na ako. Sabi ko nga, ako, ayos na ako. So kayo naman, yung magpakitang gilas dito, subukan nyo mag-apply, ayusin ang inyong resume. Sinasabi ko lagi, ang resume ay isa sa mga key sa pag-apply dito dahil kung hindi maganda ang inyong resume, talagang mahirapan kayo. Okay? So again, resume, mag-apply kayo ng tama, kayo i-qualify, mag-apply kayo. Kung hindi kayo qualify, maghanap lang. Okay? Marami tayong mga resources kung pwede niyong mag-applyan kung kayo man ay interesado pumunta sa Canada. Okay? So, but anyway, again, ito pong ating pag-usapan ngayon ay napakagandang opportunity at ito po ay nasa American na agency at sana po ay mapuntahan ninyo, matingnan ninyo, and again, mapanood ninyo kung anong mga qualification dito, subukan nyo. Okay? So, halika, tingnan natin sa kanilang website. So, yun guys, ito po ang trabaho na to ay shipping and receiving. Ano? Ito po ang American Canada Employment Philippines. Minimum of work, 3 years work experience at ito po ay nasa 23 and 76 per hour ang kanilang salary. Ito po ay nasa Winnipeg sa Manitoba. Ito po ay babae, lalaki o ano man ang kasarian ninyo, pwede kayo mag-apply dito. Kung kayo man ay mga edad 18 and above, pwede kayo mag-apply dito. Okay? So, importante po yan. And huwag niyong kalimutan, ito po ay matatapos sa June 27. Okay? So, again, may time pa kayo mag-research, may time pa kayo na ayusin ang inyong mga resume, may time pa kayo na ayusin ang inyong mga dokumento sa pag-apply dito. Okay? So, again, ano ba ang
job description. So kanina, sinasabi ko sa inyo na ang inyong mga resume, dagdagan nyo ng mga job description upang ang employer or ang agency ay talagang makukuha kayo sa trabaho dito. Okay? So, pwede nyo itong kupihin ang kanilang job description, imo-modify nyo na lang para at least medyo hindi halata na kinakopy at paste nyo lang. Okay? So, napakaganda po to kung inyo man or ito man ang inyong mga trabaho. So, again, ang job description ay determine method of shipment and arrange shipping, prepare bills of lading, customs form, invoice and other shipping documents manually or by computer. So, again, kung ano man ginagawa nyo bilang sa shipping receiving, isulat nyo dito. Assemble containers and crates. Record contains manual or by computer. Pack goods to be shipped and affects identifying information and shipping instructions. May operate forklift, hand truck, or other equipment to load, unload, transport, and store goods. So, importante kung kayo man ay may mga certificate sa forklift operator, ilagay nyo ang inyong forklift operator experience dito sa shipping receiving dahil importante po yan. Kung ano man ang inyong mga, kumbaga kayo ay nagda-drive, importante din na talagang isulat nyo sa inyong resume. Okay? So again, napakalaking bagay na kayo ay nagsusulat sa inyong mga resume. So again, ang qualification dito napaka-importante. No? Ang qualification dito ay 3 years work experience is required. Kung kayo man ay mga below 3 years experience, huwag kayo muna mag-apply dito dahil hindi kayo makakwalify. Kung kayo naman ay 3 years and above, yan, pwede kayo mag-apply. Candidate must be a bachelor or a college degree holder or other or similar fields. So, kung kayo man ay mga vocational lang, high school graduate, ayan. So, hindi kayo pwede dito kasi meron silang sinasabi sa mga qualification. Okay? Probably with forklift experience or driver's license. So, kanina sinasabi ko nga na importante na mayroon kayong forklift experience. Kung mayroon kayong mga certificate, ilagay nyo sa inyong resume na mayroon kayong certificate. And then, kung mayroon kayong driver's license, anong driver's license yan, isulat nyo sa inyong resume din. Okay? So, again, ito po ay nasa Winnipeg at itong company na to ay sa Cisco at ito po ay walang placement fee. And again, ito pong agency na to ay nandito nga sa Quezon City, sa Metro Manila. So again, puntahan nyo na lang yung website nila sa Mercan at yun po ay matatagpuan ninyo. So ganun po guys, sabi ko sa inyo, napakalaking bagay na kayo ay magsulat ng inyong resume, ano ba ang mga detalye ng inyong mga ginagawa sa trabaho. For example, kayo po ay isang forklift operator. So anong forklift ang ginagamit nyo? May certificate ba kayo? Ilang taon ang experience nyo dyan? Ilagay nyo sa inyong resume. Kung kayo man ay mga housekeeping, na meron kayong mga ina-applyan din sa housekeeping, ano mga ginagawa nyo sa housekeeping. Okay? Importante po yan. Sa mga truck driver, isulat din ninyo ano mga ginagawa nyo. Nag-inspection kayo o ano pa mga ginagawa nyo. So, isulat lahat. Kasi importante na dito sa pagsulat ng mga resume, importante po yan na detalyado yung inyong information upang ang mga agency or ang mga employer hindi magdalawang isip na i-hire kayo. No? Itong aking mga advices dito sa aking YouTube channel ay napakagandang opportunity ito na kayo ay magsusulat, kayo ay ayusin ang inyong mga resume. No? Dahil si resume pa lang, pag hindi magustuhan ni employer, wala na, tapos na. Diba? So sayang tong mga opportunity na to. Sayang yung nakapost dyan sa Indeed, sa Job Bank o sa Saskatchewan Jobs, ng mga binablog ko yan. Sana ay mapuntahan niyo. Ayusin ang inyong mga qualification, ayusin ang inyong resume. Yan talagang pinaka number 1 na key. And again, wag po kayong magbigay ng pera sa mga nanghingi sa inyo. Okay? Dahil ang Canada ay walang placement fee. Yan ang talagang hindi pwede. No pa talaga yan. So sa may mga nanghingi sa inyo ng pang biometrics, hindi po pwedeng ibigay ninyo ang pera sa kanila at sila ang mag-schedule. Ikaw mag-schedule kasama ng schedule ng iyong sa inyong visa. Okay? And again, ang medical niyan, kayo nang gagastos dyan. And again, mga konting miscellaneous lang, okay lang yon, pero wag naman masyadong malaki. Pero pag sumobra na, wag naman.
Pero wag kayong magbigay ng pera para sasabihin, oh, placement fee, processing fee. Hindi ninyo obligasyon ang processing fee dahil binabayaran ni employer yan. Okay? So, mayroon man kayo bayaran dito sa mga agency na to, siguro minimal lang. Okay? Again, bahala na kayo dyan, mag-apply, ayusin ninyo. And kung kayo man ay gusto rin, pwede rin ninyong magkuha na kayo ng IELTS or CELPIP dahil importante po yan na meron kayo niyan upang kayo ay hindi na masyado magkumahog na hala, wala pa akong qualification sa CELPIP or IELTS. Importante meron kayo. Anyway, mag-expire naman ng 2 years yun. Okay? So, but anyway guys, again, sabi ko sa inyo, marami pa akong mga videos dito na pwede ninyong puntahan. And again, kung hindi po kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe, at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para update kayo tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating channel. And again, pwede niyo i-share ito ating mga videos sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gustong pumunta ng Canada, kagaya din sa iyo, at sana ay magkita-kits tayo dito sa Calgary. So, ganun pa mga guys. Again, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Subaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.